day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 32 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay January 1, 2026. Maligayang bagong taon po para sa ating lahat. At ngayong araw po, or ngayong taon ay magkakaroon tayo ng series which is Bible Character Edition. Ito po yung pag-uusapan natin lahat ng character sa Biblia throughout this year. And yung last month po kasi pinag-usapan natin is all about Jesus, yung names and titles ni Jesus. And now, let's talk about naman doon sa first character in the Bible, which is si God. And bago ang lahat, yung pag-uusapan natin ngayong araw ay what are your goals this year? And for today's devotion, ito po ay pinamagatan natin, Who is God? For the concept by Pastor Russell, God existence, the foundation of everything. So, si God, the Father, siya yung foundation ng lahat ng bagay, na lahat ng nilikha. And for our scripture reading, matatagpuan po natin ito sa Genesis 1 verse 1. It says, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, sa unang book ng Biblia, unang character na binanggit doon ay si God. And yan nga, in the beginning, God. And now, dako tayo sa ating mga katuruan. Ito yung katuruan natin na goals this year. Our goal this year. Number 1, to have a God-centered life. Ito yung biggest and greatest discovery ko sa life ko. Dahil ito yung nagbigay sa akin ng true purpose ko in life. Dahil lang Diyos ang pundasyon ng buhay and apart from Him, there is nothing. Yung purpose, yung meaning mo sa life, hindi mo makukuha o meron man na alam mo pero yung purpose na yon tatawagin natin earthly things or earthly purpose. Ito yung mga may limitasyon. Katulad ng tulad ng purpose ko before. Purpose ko bakit ako nabubuhay para sa pamilya ko, para makapagtapos ng pag-aaral at pagkatapos nun ay hindi ko na alam. So may limitasyon. Kaya maganda yung i-align natin, i-center natin si God sa ating mga buhay. Kasi yung purpose na ibibigay niya sa atin eternally, walang end. Habang nabubuhay ka, may purpose ka. And ayun nga, apart from Him, your earthly purpose has its end or may limitasyon. And ito yung na-realize ko throughout my 2025 year nung nakilala ko si Kristo. My life is not all about me. Now, it's all about God moving in my life. Ito na yung paano kumilos ang Diyos sa aking buhay. At lahat ng nilikha ng Diyos ay may purpose. Ikaw ay nilikha ng Diyos, kaya ikaw rin ay may purpose. At ito'y lahat patungo sa Kanya. And if you do it in the other way, kalituhan, dismaya, kalungkutan, yung makukuha natin. Lahat ng resulta ay babagsak doon. Kahit na sabihin natin yung sumakses ka, achievement yon, pero it's all about temporary. Mga temporary lang yun sa ating buhay. Temporary happiness, kumbaga. And this year, have this goal. Gusto kong i-share sa inyo itong goal natin or magkaroon tayo ng iisang goal. Mapagharian tayo ng Diyos, umikot ang buhay natin sa Diyos at lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos. Sa Diyos lahat ang parangal at papuri. And for our goal number 2, to build life on the solid rock. Kaya yung solid rock, si Jesus, ito. Si Jesus is the rock. Ayun po yung isa sa mga na-devotion natin last month. Kaya kung tayo ay nakikinig sa kanyang mga salita at ito'y sinasabuhay natin, ito yung sinabi ni Jesus Christ, ay tayo ay tulad ng taong nagtayo ng bahay sa bato. Otherwise, kung ikaw naman ay nakikinig, ngunit walang pagsasabuhay ng mga napakinggan mo, para ka lamang nagtayo ng bahay sa buhangin, na isang unos, isang bagyo ay sira na. At tinatawag yun ni Jesus Christ yung mga taong yun na mga mangmang. At yung sinabi niya pong ito ay matatagpuan natin sa Matthew 7 verse 24 to 27. So, choose to build life
in a solid foundation. Solid foundation, ito po si Jesus Christ. In God, be the center. Be God the center. Kahit gaano pa kakalidad yung buhay mo ngayon, yung status na meron ka, yung wealth, yung resources, without Jesus your foundation, is just a temporary. So, practice this goal, listen to gospel, learn from it, and apply. Mahalagang isinasa buhay natin ito, hindi lang basta pinapakinggan. At pangatlo po ay, ating goal ay to understand the whole Bible. Mahirap pong unawain ang Bible kung mag-isa lang tayo, kung walang gabay. And be careful not to lean on your own understanding kasi marami pong kalituhan na mangyayari sa Bible kung sa sariling pananaw lang po natin ito iintindihin. Maganda pong maghanap tayo ng mga kumpanya natin na mag-grow tayo with Christ. That's why we will discuss in this series the characters upang maunawaan natin ng lubos ang Bibles. At bakit nga ba sa characters? Dahil si God, gumagamit siya ng tao para ma-accomplish yung purpose niya. Kaya nga, again, yung Bible is like the basic information living in earth, basic information before leaving the earth. Ito yung manual natin in life. Through those character in Bible, we could see how God moved through them and to you. Kung paano kumilos ang buhay ng Diyos sa kanila, yun yung pinapakita ni Lord. Kung paano siya kikilos sa buhay mo rin. And again, yung katuruan natin, number 1, this goal, to have a God-centered in life. God-centered life. Pangalawa, to build life on the solid rock. Mamuhay tayo ng pundasyon natin ay si Jesus. Pangatlo, to understand the whole Bible. Magandang magbasa na rin tayo ng Bible ngayong taon. And for application, paano ba natin ito maisa sa buhay? Number 1, commit to know God through His Word. And the Word found in Bible. Commit not just to believe in God. Huwag lang tayong basta maniwala, but to know Him. Kilalanin natin siya, to have intimate relationship with Him. Ayun yung gusto ni Lord. To have an intimate relationship. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, hindi lang sa mga tao dito sa mundo. And number 2, complete our 365 devotion. Yes, mahirap ang maging consistent. Di tayo perfecto para makonsistent natin yung mga bagay-bagay. But for God and with God, through His mercy and grace and enablement, through the Holy Spirit, thanks God now, matatapos natin ito. Ngayon pa lang, magpasalamat na tayo. At pangatlo ay captures God's work in your life. Katulad nga po nito, meron po akong journal. Ito po yung lahat ng devotion na isinusulat ko. At magandang magkaroon po tayo ng ganito. In this way, kina-capture natin, na pwede nating i-list yung mga prayers natin, yung mga blessing na natanggap natin, and everything God did to you. Maganda pong naka-capture natin ito. Para lang po tayo monthly dab, instead doon sa monthly dab, do a monthly work with God. And again, for application, commit to know God through His Word. Kilalanin natin ang Diyos mula sa Kanyang mga salita. Mula sa Biblia, matuto po tayong magbasa ng Biblia. Unti-untiin natin. And pangalawa, complete our 365 daily devotion. Ito pong devotion natin na ito ay napakaganda para makomplete natin yung number 1 na commit to know God through His Word dahil, ayun nga po, chronologically, kilalanin natin yung mga characters doon sa Biblia. And pangatlo po is capture God's work in your life. So, bago po tayo magtapos, gusto ko lang po na mag-iwan ng ating pagninilay-nilaya. What are your goals this year? So, nasuri mo na ba kung ano yung goal mo ngayong taon? At kung hindi pa, ay magandang isurrender natin ngayon sa Panginoon para siya na ang pumulido sa ating mga plano. At bago tayo magtapos, ay let's have a short prayer. Yes, Lord God, we thank you and we glorify you, Father. Lord God,
Muli, maraming salamat sa devotion na ito na ginamit niyo para amin ulit marinig ang inyong mga salita, Panginoon. At Panginoon, tulungan niyo kami na matapos itong devotion na ito this year, Lord God. At tulungan niyo kami lumago, Panginoon, sa inyong mga salita at makilala ka pa namin, Panginoon. Help us to build our life with Jesus our foundation, and enable us, Lord God, to know you with the Holy Spirit, Lord God, and bless us, Lord God, emotionally, spiritually, mentally, physically, and even financially, Lord God, and use us for your glory, Lord God. At Panginoon, kayo lagi ang naway, makilala ng mga tao at mag-glorify ng mga tao sa aming mga ginagawa, Panginoon. At kayo na rin po ang manguna, Panginoon, sa amin. Help us to be more productive, Lord God. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. Ayun lang po. I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama tayong lumago sa Panginoon. And see you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead. Happy New Year, everyone, and God bless.